Musta mga kaangas? Ito nga pala uli ang kapatid ko, Kenzo Rose. Kita ko ni ngayon para tingnan nung bagong cast of characters ng Street Fighter 2026. Kami na nakapanood nung 1994 film. Siyempre, hindi natin may iwasan na magkumpara, hindi ba? We'll give you our honest thoughts. Kung kailangan i-roast, wala tayong magagawa. Marami talaga akong i-roast. Okay, kanya-kanya opinion lang naman yan. Okay, so let's go. Si Andrew Koji as you. Nice. Yeah. Para sa akin, okay ito. Napakagaling din nitong martial artist. Meron siyang series sa Netflix at meron tayong napanood, di ba, yung Bida si, Brad Pitt? Brad Pitt. Oh, diba? Kalimutan ko na, pero yun. Magaling talaga to. Si Noah Centineo. Yeah. Galing ng pagkagagawa sa kanya, lalo na yung costume sa kanya. Medyo kulot lang siya, no? Pero okay siya sa amin. Akuma, Roman Reigns. Hindi na tayo sa nationality kasi unang-una, hindi naman lagi nagsasalita si Akuma. Ang language ni Akuma, Japanese. Yes. Tenma. Saan ko? Laging ganun lang. Hindi naman siya nagkasita ng dediretso, puro ganun lang. Ito si Roman Reigns, tingin ko kaya naman niya ma-pull up yun kasi hindi man siya all-out martial artist. Wrestler naman siya, nakakasipa naman to eh. With the right special effects at okay yung costume niya. May pangil pa, saan ka pa? Galing ng pagkagagawa rin sa mga bids. Okay, acceptable. Si Guile, Cody Rhodes, ayan, magaling na wrestler to. Ayun, gaya pati yung buhok. Yung iba, nagagalit na tatawa dun sa buhok ni Guile. And in fact, dapat naman talaga ganun niya silly. Back in 1994, Jean-Claude Van Damme. Marami nagreklamo that time, bakit daw bakaliit ng kanyang plot, tapos hindi English-speaking accent, dapat daw hindi French. Ngayon, ibinigay na sa atin ng production yung legit na itsura ni Guile. So marami pa rin reklamo. May pa nagreklamo, kumbaga sa salamig. Again, opinion nila yan, pero ikaw, Para sa akin, accurate to. akin okay to. Sana lang isipa si Cody Rhodes. Sa Somersault, abangan natin yan. yeah. Kami, Mel Jarnson. I heard si Mel Jarnson magaling tong martial artist. At the same time, siya rin yung sa Mortal Kombat. Oo, siya yung parang paniki na. She deserves the role, pero wala talagang tulad pa si Kylie Minogue. Accurate yung costume niya. Napupull up niya to. Okay ako rito. Don Savage. Mukha naman yung characteristic ni Don Savage. Oh. Pero din ako nakikitang vibe ni Jimmy Hart. So, since Jimmy Hart bases Don Savage, okay ako dito. Ganyan ang portrayal ni Eric Andre dito. Medyo Nakikita nyo sa screen at ganito yung mukha natin. Sorry. O sino man magkagusto dito kay Andrew Schultz as Dan Hibiki, nirespeto kayo, pero please respect us. Isang malaking thumbs down. This is the worst casting na nakita ko dito sa Street Fighter. Hindi ko maintindihan kung sabay si Robert Garcia ba talaga ng KOI franchise na nagdi-disguise as Dan dahil sa part 2 natin makikita yung tunin na Dan Hibiki. Since si Dan Hibiki ay Hong Konger / Japanese, hindi talaga niya kamukha kahit ano pang gawin niya. Diba comic relief kasi siya doon? Comic relief pero hindi ako natatawa. Sorry ah. Ito si Julie naman, palang kamay ni M. Bison. Mga na-hypnotize ni Bison. Yeah. Julie is German, although hindi ko alam kung anong kanya nationality ni Raina Vaughn. Hindi lang siya ganun katik. I mean, alam mo naman yung mga drawing ni Julie, di ba? Street Fighter Alpha 3. I think she'll be a good Julie dahil kagaya ni Kami, pareho silang magaling martial artist. Baka mag-iba pa nga costume. Kuwang-kuwa ni Alexander Volkanovski's Joe. Although hindi ko masyadong nalaro yung Street Fighter Part 1. Nakita ko siya sa SF5, if I'm not mistaken. Ang attitude niya, yung costume niya, goods. Si M. Bison naman. Ibintas Malchan, pre. Yung nasa Late Night with the Devil. At marami pa siyang mga movies na magaling na actor to. Kasi tingin ko medyo naman siya. Kulang sa tangkad. Kulang siguro sa bulkiness ng katawan. Yeah. Yung pagka-minising, kulang pa. Sabi nila kung si John Cena raw, pwede, no? Pwede, matigas mukha ni John Cena. Okay naman. Okay siya para sa akin. Si Rocky Goto as E-Honda, I think he's okay with me. Medyo lumaulaw lang dyan. Also the fact na wala siyang kabuki painting sa mukha goes to show na talaga na-respect nila yung Japanese culture. Alam naman natin kung bakit, hindi ba? I think magiging convincing siyang E-Honda. Ito talaga malupit to. Si Olivier Richters. As Sangyap. Yeah, si Sangyep. Bakangas. Ito yung height niya kumukuha. 7 na? 7'2". 7'2", ganyang kalaki, ganyang minising ang itsura. Paano pa pag nag-final atomic buster yan? Di ba? May paikot-ikot pa sa yan eh. Gusto akin. Pati yung balbas kumukuha. Si Vidyut Jamwal as Dalsim. Pwede to sa akin. Kulang lang siya ng skull. Dito. Kulang sa skull. Sana maging mala Mr. Fantastic siya pag susuntok ha. Oo. Dapat yung naman yun. Alam Future Cups, alam niya yan, di ba? Kung gagawin ninyong silly, gawin niyo ng all-out silly na. Saka yoga flame. Okay siya. Ito talaga, para sa akin accurate. Si Jason Momoa. Blanca, pre. Ito yung kulay kumukuha. Hindi lang siya spiky haired, pero understandable. Kasi nga naman ito'y parang later years na ni Blanca. Sa tingin ko kasi may balbas na siya eh. Siguro kuha rin yung effects ng lightning. Parang si Pikachu. Yeah! I can't wait na makita to talaga sa movie. Good job. 50 Cent as Balrog, sa tingin mo? Oo naman. Ako, okay. Sabi nung iba, problema rin sa buhok. Ako walang problema yan. Kasi nga, intended na yung ganyan ang itsura ni Balrog. And also, noon ko pa kinakamukha si 50 Cent kay Mike Tyson. Si 50 Cent talaga ang the next best thing since Tyson. As Balrog, tingin ko talaga magagawa niya to. Ito naman si Orville Peck, si Vega.
Yeah, accurate naman siya. Mga nasanay ako ng 90s eh. Kasi hobad siya ng time na yun. Medyo thick nga yung chan. medyo- May isang Vega, pero parang mas kamukha to ni Biotrug. Ayun, si King Fighter. Okay siya sa amin. Si Kalina Liang as Chun-Li, okay siya. Yun lang costume. Kasi trademark na ni Chun-Li yung spiky. Wala na bracelet. eh. Wala. Knowing Kalina Liang, magaling tong martial artist. I hope mag-spinning bird siya. Yeah. Giging magaling tong Chun-Li. naman. So yun, salamat sa pakikinig nyo sa amin at pag-aantayin nyo sa mga opinion namin. Pwedeng mali kami sa paningin ninyo, pwedeng tama rin kami. Nasa kanya-kanyang opinion lang Yes, yan. may Pero kayo ba mga kaangas, pwede kayo mag-comment down na sino sa tingin ninyo yung pinaka-perfect casting at sino yung worst. Aantayin namin yan ha. O ano, sibat na kami ha. Angas!